Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa mga manukristo na hindi na po naisama sa banal na aklat o sa Holy Bible. Ating pagpapatuloy ang ating pagbabasa ang aklat ng mga lihim ni Propeta Enoch. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Sanawa at sanawa. O Amang Diyos, ako po dumadalangin sa oras ito sa pangalan ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Idinadalan ko po Amang Diyos ang aking kapahayagan mula sa aklat ni Propeta Enoch, ang kanyang mga lihim na pagkakasulat. Naway gabayan kami ng pagkakaunawa sa aking pagbabasa at sa aking mga tagapakinig. Gabayan nawa ang bawat isa na maunawaan ang patungkol dito sa aklat na ito at magkaroon kami ng mas malawak na pagkakaunawa sa banal na aklat o sa Holy Bible. Idinadalaan ko ito sa inyo Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sanawa at sanawa. Mga kapatid, tayo na po magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa aklat ng mga lihim ni Propeta Enoch. Ika-6 na kabanata. At kung paanong itinatag ng Diyos ang tubig at pinalibutan ito ng liwanag at itinatag sa ibabaw nito ang 70. Inuutos ko na dapat alisin sa liwanag at kadiliman at sinabi ko, maging makapal, at ito ay naging ganito, at inilatag ko ito ng liwanag at ito ay naging tubig, at inilatag ko ito sa kadiliman sa ilalim ng liwanag, at pagkatapos ay pinatatag ko ang tubig, ibig sabihin ang kadiliman, at ako'y gumawa ng pundasyon ng liwanag sa palibot ng tubig at lumikha ng 7 bilog mula sa loob, at inilarawan ito tulad ng kristal na basa at tuyo, ibig sabihin ay parang salamin, at ang pagtutuli ng tubig at ng iba pang mga elemento. At ipinakita ko sa bawat isa sa kanila ang kanyang daan, at ang 7 bituin bawat isa sa kanila sa kanyang langit, na sila ay pumunta sa gayon. At nakita ko na ito ay mabuti, at aking hiniwalay sa pagitan ng liwanag at sa pagitan ng kadiliman, sa makatuwid bagay sa gitna ng tubig, dito at doon. At aking sinabi sa liwanag na magiging araw, at sa kadiliman na magiging gabi, at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga sa unang araw. Linggo ang unang araw. At pagkatapos ay aking pinatibay ang makalangit na bilog, at ginawa ko na ang ibabang tubig na nasa ilalim ng langit ay natipon sa isang kabuuan, at ang kaguluhan ay natuyo, at ito'y naging gayon. Mula sa mga alon ay nilikha ko ang bato na matigas at malaki, at mula sa bato ay tinambak ko ang tuyo, at ang tuyo ay tinawag kong lupa, at ang gitna ng lupa ay tinawag kong kalaliman, ibig sabihin ay ang kalaliman. Aking tinipon ang dagat sa isang lugar at tinalian ito ng pamatok, at sinabi ko sa dagat, narito, ibinibigay ko sa iyo ang iyong walang hanggang mga hangganan, at hindi ka lalayo sa iyong mga bahagi. Sa gayon, aking ginawang mabilis ang kalawakan. Sa araw na ito, tinawag ko akong ang unang nilikha. Lunes, ang ikalawang araw. At para sa lahat ng mga makalangit na hukbo, ay inilarawan ko ang imahe at diwa ng apoy. At ang aking mata ay tumingin sa napakatigas, matatag na bato, at mula sa ningning ng aking mata, natanggap ng kidlat ang kamangamanghang kalikasan nito, na ang parehong apoy sa tubig at tubig sa apoy, at hindi pinapatay ng isa ang isa, ni tinutuyo ang isa, kaya't ang kidlat ay mas maliwanag kesa sa araw, mas malambot kesa sa tubig, at mas matatag kesa sa matigas na bato. At mula sa bato ay pumuputol ako ng isang malaking apoy. At mula sa apoy ay nilikha ko ang mga utos ng walang laman na 10 hukbo ng mga anghel. At ang kanilang mga sandata ay nagdiningas, at ang kanilang mga damit ay nagdiningas na apoy.
at inuutos ko na ang bawat isa ay dapat tumayo sa kanyang sarili. Dito si Satansil kasama ang kanyang mga anghel ay itinapon pababa mula sa taas, at ang isa sa labas ng orden ng mga anghel na tumalikod kasama ang orden na nasa ilalim niya ay nag-isip ng isang imposibleng pag-iisip na inilagay ang kanyang trono ng mas mataas kesa sa mga ulap sa ibabaw ng ulap, upang siya ay maging kapantay ng ranggo sa aking kapangyarihan. At itinaboy ko siya mula sa kaitaasan kasama ng kanyang mga anghel, at siya ay patuloy na lumilipad sa himpapawid sa itaas ng kalaliman. Martes, ang ikatlong araw. Sa ikatlong araw ay inuutos ko sa lupa na palaguin ang dakila at mabungang puno at burol at binhing hiyahasik, at itinanim ko ang paraiso at ikinulong ito at inilagay bilang mga armadong tagapag-alaga na nagniningas ng mga anghel, at sa gayon ay lumikha ako ng pagbabago. Na magkagayoy sumapit ang gabi at dumating ang umaga sa ikaapat na araw. Miyerkules, ang ikaapat na araw. Sa ikaapat na araw, inutos ko na dapat magkaroon ng malalaking liwanag sa makalangit na mga bilog. Sa unang itaas na bilog ay inilagay ko ang mga bituin, Krono, at sa pangalawang Aphrodite, sa ikatlong Aris, sa ikalimang Zeus, sa ika-anim Hermes, sa ikapitong mas mababang buwan, at pinalimitaan ito ng maliliit na bituin. At sa ibaba ay nilagay ko ang araw bilang liwanag sa araw, at ang buwan at mga bituin para sa liwanag ng gabi. Ang araw na ito ay dapat pumunta ayon sa bawat hayop, mga palatandaan ng zodiac, 12, at itinatag ko ang sunod-sunod na mga buwan at ang kanilang mga pangalan at buhay, ang kanilang mga kulog at ang kanilang mga oras, marka kung paano sila magtatagumpay. At dumating ang gabi at sumapit ang umaga sa ikalimang araw. Huwebes, ang ikalimang araw. Sa ikalimang araw ay inutos ko sa dagat na maglabas ng mga isda at mga ibon na may iba't ibang uri, at lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa na lumabas sa ibabaw ng lupa sa apat na paa at lumulutang sa hangin, lalaki at babae, at ang bawat kaluluwang humihinga ng diwa ng buhay. At dumating ang gabi at dumating ang umaga sa ika-anim na araw. Biyernes, ang ika-anim na araw. Sa ika-anim na araw ay inuutos ko ang aking karunungan na likain ng tao mula sa 7 pagkakapare-pareho. 1 ang kanyang laman mula sa lupa, 2 ang kanyang dugo mula sa hamog, 3 ang kanyang mga mata mula sa araw, 4 ang kanyang mga buto mula sa bato, 5 ang kanyang katinuhan mula sa tulin ng mga anghel at mula sa ulap, 6 ang kanyang mga ugat at ang kanyang buhok ay mula sa damo ng lupa, at 7 ang kanyang kaluluwa mula sa aking hininga at mula sa hangin. At binigyan ko siya ng 7 kalikasan. 1 sa pandinig ng laman, 2 sa mata para sa paningin, 3 sa amoy ng kaluluwa, 4 sa mga ugat para sa paghipo, 5 sa dugo para sa panlasa, 6 sa mga buto para sa pagtitiis, at 7 sa katilinuhan para sa kasiyahan. Ako ay naglihi ng isang tusong kasabihan na magsasabing aking nilikha ang tao mula sa di nakikita at mula sa nakikitang kalikasan. Pareho ang kanyang kamatayan at buhay at larawan. Alam niya ang pananalita tulad ng ilang nilikha, maliit sa kadakilaan at muli malaki sa kaliit. At inilagay ko siya sa lupa, isang pangalawang anghel, marangal, dakila at maluwalhati, at itinalaga ko siya bilang pinuno upang mamuno sa lupa at magkaroon ng aking karunungan, at walang katulad niya sa lupa sa lahat ng aking umiiral na nilalang. At ako ay nagtalaga sa kanya ng isang pangalan mula sa 4 na bahagi. 1 mula sa silangan, 2 mula sa kanluran,
ikatlo mula sa timog, at ikaapat sa hilaga. At ako'y nagtalaga para sa kanya ng 4 na natatanging bituin, at tinawag ko ang kanyang pangalan na Adan, at ipinakita sa kanya ang 2 kalsadang daan. Una ang liwanag, at ang ikalawa ang kadiliman. At sinabi ko sa kanya, ito ay mabuti at iyon ay masama, na dapat kong malaman kung siya ay may pag-ibig sa akin o pagkapuot, upang maging malinaw kung sino sa kanyang lahi ang umiibig sa akin, sapagkat nakita ko ang kanyang pagkatao, ngunit hindi niya nakita ang kanyang sariling kalikasan, kaya't sa hindi niya nakikita ay magkakasala siya ng mas malala. At sinabi ko, pagkatapos ng kasalanan, ano ang mayroon kundi ang kamatayan? At pinatulog ko siya at siya ay nakatulog. At kinuha ko mula sa kanya ang isang tadyang at nilikha ko siya ng isang asawa, na ang kamatayan ay dumating sa kanya sa pamagitan ng kanyang asawa. At kinuha ko ang kanyang huling salita at tinawag ang kanyang pangalan na Ina. Iyon ay Eva. So mga kapatid, tayo muling magkakaroon ng ikapitong kabanata. Nawa kung sino man ang nakarinig at nakapanood ng video na ito, sana mas naunawaan natin, no? Kung iisipin natin kung ito ay may katotohanan, sinasabi ko nga po, walang ibang nakakaalam ng katotohanan ng aklat na ito kundi yung nasa langit. Pagamat hindi ito against, no? Hindi ito against sa banal na aklat, ito ay nagpapatibay lamang po mga kapatid na nasa Genesis. Ating dinggin, ating isipin, ating unawain, ating pagbulay-bulayin kung ano ang inyong mga narinig sa video na ito. Naway tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa nawa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kapatid. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.